Habang lumalawak po ang crypto adoption ay patuloy ding nagbabago ang mga blockchain network para mas magamit at maging accessible sa mas maraming tao. Isa sa mga bagong balita tungkol dito ay ang desisyon po ng XRP Ledger or XRPL community na ibaba ang tinatawag na account reserve fees. Ang account reserve ay ang minimum na dami ng XRP na kailangang i-lock ng isang user para magbukas ng account o mag-hold ng mga bagay tulad po ng NFTs sa XRPL. Ang layuning ito ay simple lamang, ang gawing mas madali at abot kaya ang paggamit kay XRP at XRPL para sa mga bagong users. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ripple CTO. Ayan, ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayan. Ngayon ay umpisan po natin sa kung ano ang layunin ng pagbaba ng XRPL account reserves. Habang ayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng account reserve? Ayan. Sa madaling salita ay ang account reserve fee ay isa po itong paraan para maiwasan ang spam sa XRPL network. Kung walang ganitong fee ay maaari pong gumawa ng napakaraming accounts o objects ang mga mapanlinlang na users para makasira sa system. Bago po ang pagbabago ay kailangan pong mag-lock ng 10 XRP bilang base reserve at saka 2 XRP. Yan, para sa bawat owner reserve tulad po ng NFTs. Yan, or 10 XRP para sa base reserve at 2 XRP para sa owner reserve. Ngunit nitong December 2 taong 2024 ay ibinaba po ang base reserve sa 1 XRP na lamang. At ang owner reserve naman ay 0.2 XRP. Kaya yan, napakamura na po. Mula po sa yung base reserve ulit, mula po sa 10 XRP ay ginawa na lamang pong 1 XRP. Yan, sa owner reserve naman ay mula po sa 2 XRP ay naging 0.2 XRP na lamang. Yan, kaya ayon po kay Ripple CTO David Schwartz, ang pagbabagong ito ay isa po itong long overdue change. Ibig sabihin ay matagal na po itong hinihintay ng community. Gayunpaman ay aminado po siya na baka masyadong malaki ang ibinaba na maaari pong magdulot ng mga bagong hamon tulad po ng denial of service attacks o biglang pagdami ng spam accounts. Ngayon ay paano po napagdidesisyonan ang reserve fee na ito? Yan, ang halaga po ng reserve fee ay napagdidesisyonan sa pamamagitan po ng boto mula sa mga validators ng network. Ang validators po ay mga trusted participants na may kapangyarihang magtakda ng kanilang gustong fee bawat 15 minuto. Pagkatapos po nito, ang network ay mag-a-adjust batay sa median ng lahat ng boto. Gayunpaman, ayon po kay Ginoong Schwartz, may kahinaan din ang prosesong ito. Kung hindi po aktibo ang ilang validators, maaaring magresulta po ito sa pag-bounce ng network sa pagitan ng dalawang magkakaibang reserve levels. Ito ay maaari pong magdulot ng kalituhan at masamang user experience. Kaya't sinabi po niya na gawing mas malinaw ang proseso ng pagboto at dapat na naka-default sa off maliban na lamang kung aktibong magbabago ang setting ng validator. Yan, ngayon ay ano naman po ang positibo at saka negatibong epekto ng pagbabagong ito. Yan, ang pagbaba po ng reserve fee ay may benepisyo. Yan, umpisaan po natin sa benepisyo or positibong epekto. Yan, una ay mas abot kayang pagbubukas ng accounts. Dahil po sa mas mababang fee ay mas maraming tao ang may kayang magbukas ng kanilang XRPL accounts. Yan, para sa mga wala pang XRPL accounts dyan, ay ayan, magbukas na kayo kasi murang-mura na po talaga. Pangalawa ay mas malawak na adoption. Ang mas madaling accessibility at saka mas madaling accessibility po nito ay maaring mag-udyok sa mas maraming user na gumamit ng XRP at saka XRPL. At ang pangatlo ay ang pag-unlock po ng mas maraming XRP. Dahil po sa mas mababang lock reserves, mas marami pong XRP ang magagamit ng mga users para sa ibang layunin tulad po ng trading o remittances.
And dito naman po tayo sa negatibong epekto. Ayan. At ito po yung hindi po natin maikakaila na ito ay syempre may makakarap na posibleng hamon. Ayan. Una ay ang panganib po ng spam attacks. Ayan. Kapag masyado pong mababa ang fee, maaring magamit po ito ng mga mapanlinlang na mga users para gumawa po ng spam accounts. Ayan. Pangalawa ay hirap po sa pagtaas ng fee sa hinaharap. Kaya kapag kailanganin pong muling itaas ang reserve, maaari itong magdulot ng backlash mula sa mga users dahil maapektuhan ang kanilang mga hawak na XRP. Kaya ayan po, kaya dapat ay siguro ay kasama na siguro siyan sa kanilang plano na hindi muna sila or parang wala silang balak na magtaas ng fee sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor, lalong-lalo na dito kay XRP. Ayan, syempre, una ay ang unang epekto po nito ay mas magkakaroon tayo ng mababang entry barrier. Para sa mga nagsisimula pa lamang kay XRP, mas madali na pong makapasok sa XRPL ecosystem dahil sa mas murang activation fee nito. Kung dati ay kailangan natin ng minimum na 10 XRP, ngayon na lamang po ay 1 XRP ang kailangan natin para makapagbukas ng account. Pangalawa ay mas flexible na paggalaw ng pondo. Ayan, ang ating funds. Dahil mas mababa na ang nakalak sa account reserves, ay mas maraming XRP ang maaari nating gamitin sa trading o iba pang mga investments. Ngunit mahalaga ring maging maingat, lalo na kung magdadala ito ng mas mataas na spam activity sa network. Ang anumang pagbagal po sa issue na sa XRPL ay maaaring makaapekto sa halaga ni XRP na siyang sentro ng ating investments. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang desisyon po na ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na adoption ng XRPL. Ang mas mababang reserve fees ay tiyak na makakatulong po sa pagpapalawak ng user base, lalo na sa mga bansa tulad dito sa Pilipinas kung saan ang affordability ay napakahalaga. Ngunit dapat na rin nating balansehin ang pagiging accessible at ang seguridad ng network. Kung masyado pong babaan ang fees, maaaring maapektuhan po ang stability ng XRPL. Kaya't ang mga susunod na hakbang ni Ripple at ang XRPL validators ay kailangang gawin ng mas maingat at may malinaw na direksyon. At yan sa huli ay bilang isang Pinoy crypto enthusiast, mahalaga pong bantayan natin ang mga ganitong pagbabago. Hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karaming XRP ang pwede nating gamitin, ito rin ay tungkol sa tiwala at stability ng network na pinagbabasihan ng ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.